Hello mga ka-video okay, para sa request ng ating ka-video okay, kasi meron daw siyang jackhammer na size 18 na speaker at 1200 watts na nawala sa align yung kanyang magnet o nabagsak sa di inaasahan, nawala sa align yung kanyang align, kagaya nito mga ka-video okay. Ayan, bibigyan lang natin siya ng clue kung paano gawa ng paraan yung kanyang speaker na nawala sa align. Kung mapapansin nyo mga ka-video okay, is wala sa align yung ating magnet. Ayan. Pero itong speaker natin ito is size 10 lang mga ka-video okay. Kung malaki man yung kanyang speaker at may maliit, ibig sabihin maliit at malaki mang speaker, iisa lang yung pag-align, okay? Tama-tama tong ating video para sa kanyang request, dahil meron din akong speaker na nawala sa align. Dahil nga minsan kapag nababagsak yung mga baffles sa di inaasahan, minsan mawawala sa align yung kanyang magnet. Ayan, kagaya nito mga ka-video okay. Natatanggal yung kanyang dikit dito. Kasi itong magnet na ito mga ka-video okay, nakadikit lang ito sa magnet and then ito. Bali, tatlong layer sila. Nakadikit ito sa magnet and then yung next is ito. Ayan. Kaya pag nawala sa align yung speaker nyo, ito lang yung natatanggal. Yung dikit nito. Ayan. Tapos, yung connection kasi nito is, itong bakal na to, ito yung nasa gitna. Ayan. Pinaka-center. So, ayan, papakita ko sa inyo na talagang walang space itong kabak na to sa pamagitan ng ating eto. Plastic to mga ka-video okay. Ayan. Ipit na to yung ating, kunwari pag nabagsak kasi yung ating speaker, automatic na may ipit yung ating coil dito. Kapag nabagsak yung magnet nya, sira na din yung coil nya kasi mapuputol yung wire nya, and then mapapalitan na natin yung ating rewind na coil. Kung naipit na yung inyong coil mga ka-video okay, obligado kayong tanggalin yung spider dito, yung mga paper nya, yung mga spider, dahil hindi nyo ma-align ng maayos tong inyong magnet. Ito nga pala ang ating mga kailangan. Kailangan natin sa pag-align yung X-ray film. Alam niyo yung X-ray film, yung plastic na makapal. Pero dahil wala tayong X-ray film, ito yung ginagamit ko, yun sa folder na plastic. Basta plastic na makapal siya. Ayan. Kailangan makapal siya mga ka-video okay. And then gumagamit din tayo ng pandikit. Minsan gumagamit ako ng epoxy 5. Ayan. Pero ngayon itong gagamitin ko epoxy steel, dahil wala akong available na pandikit mga ka-video okay. Ayan. Epoxy steel. Medyo nawala na yung pangalan niya. At para na rin sa ating mga ka-video okay na nasiraan ng magnet, nawala sa align, or masisiraan pa lang kung sakaling aksidenteng mawala sa align yung speaker nyo. Okay, ganito lang yung ating kailangan gawin mga ka-video okay. Ang kailangan lang natin X-ray film nga, and then pandikit na epoxy steel. Minsan pwede na rin ang epoxy 5 minutes. Ang kailangan kasi nating idikit dito mga ka-video okay is ito. Ayan, kasi pag nabagsak to at na humina yung dikit nya, siguradong bibitaw yung dikit nito at bababa ito pinaka plate nito sa likod. And then yan, kanya na magiging resulta. Ipit yung inyong coil. Okay mga ka-video okay, umpisa na natin. At bago ang lahat pala mga ka-video okay, shoutout muna tayo sa ating mga katropa. Shoutout sa nag-request ng video natin ngayon, kay Edelberto Gomez, kay Jorex, at kay Rogelus de la Vega. Okay, kailangan din pala natin ng cutter and then tape din. Dapat masking tape, kaya lang wala akong ibang tape, kundi ito lang available natin. Okay. So ngayon mga ka-video okay, una natin dapat gawin is tatanggalin natin itong pinaka-plate niya sa likod. Medyo mahirap siyang tanggalin dahil makikipagbuno tayo sa magnet. Minsan may ipit ang inyong kamay, kaya dobleng ingat ang kailangan natin.
Okay, gamit tayo ng manipis na kutsilyo para maangat natin ng konti. So ito yung kanyang loob mga kabidyo. Okay, yan. Kailangan natin linisin muna itong kanyang pinaka-magnet para pag nailagay na natin yung pinaka-plate niya, yung nasa likod niya, is maganda yung pagkakalapat ng kanyang magnet. So ayan mga kabidyo, okay, malinis na yung kanyang magnet. Bago natin ikabit yung pinaka center niya, dapat siguraduhin natin walang tira-tirang magnet dito na maliliit dahil baka yun yung isa sa maging, kapag naayos nyo man, baka yun sumabit sa inyong coil and then yung tunog niya is mag-iba. Kumbaga ang tunog niya parang may sabit or sayad. Kaya kailangan medyo wala nang tira-tira kahit maliliit na magnet. Next natin mga kabidyo is ito naman. Kailangan tanggalin din natin itong mga dikit-dikit na to para maganda yung lapat niya. Para sa ating mga kabidyo, okay, hindi po tayo pwedeng gumamit ng pel or cartoon dito dahil baka pag tinanggalan natin yung magnet at nangyari na yung ating ginawa, baka mapunit lang yung cartoon or papel, kaya dapat po is plastic lang talaga makapal. Okay mga kabidyo, okay, kung gaano kakapal yung voice coil nyo, nakagaya nito. Ito kasi yung voice coil nya. Kailangan medyo makapal ng konti. Mas makapal dito ng konti yung ipapalaman nyo dito na X-ray film plastic, para pag niligay nyo yung voice coil nyo is hindi siya masikip. Kailangan medyo mas makapal kesa sa voice coil yung ipapalaman natin. Okay, sa pagdidikit naman mga kabidyo, okay, equal lang yung ating pandikit. Kung gaano karami yung A, ganun din yung B sa epoxy.
At pagkatapos nating may align mga ka-video okay, lagyan din natin ng pandikit yung kanyang gilid-gilid para mas siguradong matibay at makapit yung magnet natin. So ito na nga mga ka-video okay, kailangan natin para kahit mabagsak hindi na siya basta-basta bibitaw dahil matindi yung kanyang pagkakadikit. Okay, at bago natin tanggalin ito mga ka-video okay, itong pinaka palaman natin sa gitna, dapat tuyo na yung ating dikit na nilagay dahil kapag tinanggal natin ito at medyo basa pa yung dikit or hindi pa masyadong makapit, mawawalan pa rin siya sa align dahil hindi pa siya nakadikit na maayos. Kaya dapat siguraduhin nating makapit na yung ating pandikit sa magnet bago natin tanggalin itong ginawa natin palaman sa center. Okay, kaya maghintay tayo ng mga oras para sure na matibay, or pwede rin kinabukasan para siguradong hindi siya bibitaw. Kaya patuyuin muna natin. Okay, after 1 hour mga ka-video okay, pwede nating tanggalin ang ating palaman sa speaker dahil medyo matigas na yung ating ginamit na pandikit. After 1 hour, siguradong hindi nagagalaw yung magnet sa ating pandikit. At heto na nga mga ka-video okay, kung mapapansin ninyo, naka-center na yung gap para sa ating voice coil. Ayan, nakapantay na siya, walang kahirap-hirap. Ganyan lang po ang pag-aalay ng ating magnet mga ka-video okay. Imbis na itapon nyo or isang tabi or ibenta nyo sa junk shop yung inyong mga magnet na kagaya nito, pwede pa po nating i-remedyo or i-repair sa pamamagitan ng ginawa natin ngayong araw na to. Okay? At sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan mga ka-video okay, subscribe na po kayo and notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ginagawang video. At sana ay nakatulong para sa ating mga ka-video okay ang video natin ngayong araw na to. Maraming salamat at hanggang sa muli and God bless.